Sa pagkopya naman ng mga indicators para may yung mga custom indicators natin for 15-minute chart trading strategy, usually marireceive mo yan via email or mada-download mo dun sa ating Facebook group na 15-minute chart trading strategy focused Facebook group. Pag di-download mo yon or mula sa email or dun sa files section ng group, ay mapupunta yan normally sa downloads folder mo. So, nandun yung mga EX4 extension na files. Okay, yung ITP TF Alganion volume para sa type 1, ITP TF CCI 15 dual, type 1 din to at ginagamit din sa type 5 na 15-minute chart trading strategy. Yung ating ITP TF Hero Hero Day DEI or Dynamic Entry Indicator. Yan, para sa ating type 3 na 15 MCTS. Tapos yung ating IPTF Hero SD, ito yung multicolored candles, no, na nagsasabi rin ng strength and direction ng trend. Yun, depende sa color niyan. Okay, para sa type 1, usually yun din talaga natin siya ginagamit. And then the IPTF volatility bands. So itong volatility bands, siya ang ating trend indicator kung saan siya ay nagsasabi, depende sa kulay ng middle line, kung siya ay bullish pag white and bearish pag coral ang kanyang color. Ayan. So normally gusto natin gamitin nga to sa ating MT4. Paano ba ilalagay? Okay, so once na na-download mo, so sa iyong file explorer, makikita mo siya dun sa pinag-downloadan mo, usually sa downloads folder. Ang gagawin natin ay pupunta muna tayo sa ating MetaTrader 4. Tapos sa files menu, meron dong open data folder. Once na kinilik mo yon, ma-open ang panibagong window ng file explorer. Tapos punta ka dun sa MQL4 na folder. Double click mo yon, then sa indicators folder. Okay? To keep your indicators intact or sama-sama, yun, gawa ka na lang ng 15 MCTS na folder. Okay? Once na magawa mo yung 15 MCTS na folder, you can now shift dun sa iyong downloads folder. Yan. I-highlight mo yung mga indicators na dinownload mo. Tapos, copy-paste or click and drag doon sa 15 MCTS folder mo. Okay? So, once na nagawa mo na yon, nandun na sila sa 15 MCTS folder, balik ka sa MT4, punta ka dun sa indicators tab sa navigator, no? Indicators folder, right click mo siya and then hit mo yung refresh. Once na nag-refresh ka, makakita ka dun ng 15 MCTS na folder at nandun yung mga indicators na kinapi mo. At pwede mo na siyang i-click and drag dun sa chart kung paano mo siya gagamitin. Okay? So, ganun lang kasimple ang pag-copy ng mga indicators, custom indicators na pinoprovide freely ni Tickmill. Yan. Wala pong bayad yan ha. Pag kayo ay nagbayad, isumbong nyo sa patulpo natin. Yan, hindi naman. Okay? So, libre po yan. Pinagkakaloob mo ng Tickmill at of course, sa Tickmill nyo lang naman siya magagamit, basically. Yan. Kaya kung kayo ay hindi pa Tickmill client, for a brief time, pwede mo siyang gamitin, but eventually, you will be required to be in a Tickmill client trading account para ma-fully utilize mo bawat isa sa kanila. Maraming salamat po.